Good day mga pare koy. Gusto nyo bang makatipid sa pagkain sa inyong mga alagang Muscovy duck? Ito, may tuturo na naman ako sa inyo. Meron tayong nahinging gulay sa palengke. At ang gagawin natin dito ay gigilingin natin. Napakita ko sa inyo yung proseso. Alam kong alam nyo na to, pero yung iba hindi pa nila alam, kaya tuturuan natin sila. Ayan, sari-sari pong gulay yan. Mayroong broccoli ba to, cauliflower, basta merong carrots, meron ding tawag dito, basta yan, alam niyo na yan. Tapos mga pinagbalatan lang ng repolyo. So yan, gigilingin natin yan. Sabi ko, gamit yung DIY vegetable chopper natin. Tapos syempre hindi mawawala yung ano natin dyan, yung binilad na sapal. Ito yung mga ano natin yan. Lalagyan natin yan ng binilad na sapal, tapos darak. So yan, samahan nyo po kami na gumawa na naman ng another tipid tips sa pagpapakain sa ating mga alagang Muscovy duck. At hindi lang sa Muscovy duck, pwede rin po natin itong ipakain sa mga Peking duck at sa mga duckling natin na month old pataas. So yan, samahan nyo po kami. Kailangan lang natin itong gilingin para matino siya. Dapat may ganito kayo mga pare ko. Kung marami kayong alaga at ganito ay papakain nyo, para hindi maubos ang oras nyo sa pag-chop, dapat meron kayo nito. So ito na siya pagkatapos magiling mga pare ko. Sabi mo, ayan. Kita nyo naman gano'ng kapino yan, o diba? Pinong-pino boy. Pinong-pino. O tara, lagyan na natin ng darak. So yan mga pare ko, ilagyan na natin ang sapal ng nito. Mga 2 dakot lang. Tapos lagyan na natin ng darak. Tara, dito yung darak natin. Tara. Nakatabi yung darak natin kasi dinadaga. Dito yung darak natin mga pare ko. Lagyan natin ng dalawang tabo na darak. Yan. Stop pa natin para minsan nilakit nila ito. Tara doon, kabila. Tapos lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Lagyan na natin. Parang maliit yung haluan natin. Nahihirapan tayo maghalo. Tubig pa. Puro na. Yung mga hindi breeder ay hindi natin ino-overfeed. Pero yung mga inakay nila, yung mga duckling, ino-overfeed natin para mas lumaki. Meron din tayo pinagkukunan ng mga tira-tirang feeds galing sa poultry na nabibili lang natin sa mababang presyo. At nilalawak din natin dito pero naubusan lang kasi tayo. Mas tipid yun kaysa bibili tayo sa poultry supply. Mas tipid yun. Kaya pwede na tayo pakain. Pwede na to. Kainin na natin sila. Hello. Ito ang dadamihan natin para mabilis silang lumaki. Bumusugin natin sila palagi. Tira mo. Makain na sila.
Diba ang katakaw nila, no? Diba? Lalakas silang kumain. Dito naman tayo sa kabila. Tara. Yung mga breeder natin dito. Ito, kain natin. Medyo masikip dito pero okay lang yan. Gagawa natin sila ng individual pen nila na ano, magkakasama lang yung mga breeder. Tapos isang barato. Yung gagawin natin. Ayan, may tubig na sila. Yung mga sisiw natin dito, kaya na rin natin. Dahil magto 2 weeks na sila, pinapakain natin crumble na. Tapos hindi natin inalis yung Bitling Pro, palagi may Bitling Pro sila. Ito yung pagkain nila. Crumble. Tara. Ayun, kumakain na sila. Lagyan natin ng tubig tong mga anak. Yung mga duckling. Kailangan daily. Ang pato, kailangan meron sila palaging tubig. Huwag nating hayaan na wala silang tubig. Kasi ang mga pato, sobrang takaw nila sa tubig. Ayan. So ayun mga pare nyo, sana may natutunan tayo sa munting video natin na to. Maraming salamat.